Magandang araw mga bata! Welcome sa Mom Teen Class. Excited na ba kayo sa bakasyon? Malayo-layo na ang ating narating. Nasa ika-7 linggo na tayo ng ika-4 na markahan. Ang topic natin ngayon ay ang mga anyo at tugon at epekto sa neokolonyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya. At ito ay nakabase sa Most Essential Learning Competency na nasusuri ang mga anyo, tugon at epekto sa neokolonyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya. Sa nakalipas na aralin ay natalakay ang bahaging ginagampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay wakas sa imperialismo at ng bahaging ginagampanan ng relihiyon sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay sa Silangan at Timog Silangang Asya. Sa bagong aralin ay nakakatulong pa rin ang inyong natutuhan sa nakalipas na ika-3 markahan upang mapadali o madali ng maunawaan ang aralin tungkol sa parehong paksa na mga anyo, tugon at epekto ng neokolonyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya. Sa pagtatapos ng araling ito ay inaasahang natutukoy ang mga anyo at tugon ng neokolonyalismo at maging ang mga epekto sa Silangan at Timog Silangang Asya. Bago ninyo simulan ang aralin ay subukan munang ninyong gawin ang maikling gawain. Sa gawain sa pagkatuto bilang una, gamit ang mga letra na may numero sa ibaba, tukuyin ang mga katumbas na letra ng mga numero na nasa bilang 1 hanggang 5. Isulat ito sa katapat nito o isulat sa inyong sagutang papel. Halimbawa, sa unang bilang, ang katumbas ng letra sa number 16 ay P, 21 U, 12 L, 9 I, 20 T, 9 I, 11 K, 1 A, at 12 L. Ang nabuong salita ay political. So, ganun din ang gagawin ninyo sa ika-2 bilang, ika-3, ika-4 hanggang 5. Pagkatapos ay sagutan ang pangprosesong tanong. Unang tanong, ano-ano ang inyong mga nabuong salita? Ikalawa, sa iyong palagay, mahalaga kaya ang mga ito sa isang bansa? Ipaliwanag. Sa bahaging ito, mayroon ka ng ideya sa ating pag-aaralan. Sa susunod na bahagi, masasagot ang iyong mga katanungan sa mga anyo at tugon sa neokolonyalismo at ano-ano ang naging epekto nito sa mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. Tara na at alamin natin o mas palawakin pa ang iyong kaalaman sa aralin ito. Naunawaan mo na ang Asya ay minsan na pinaghati-hatian ng mga mananakop na kanluraning bansa. Gumamit ang mga Asyano ng mapayapa at marahas na pamamaraan upang makamit nila muli ang kalayaan. Subalit, masasabi nga bang ganap na naging malaya ang bawat bansa matapos silang makapagtatag ng kanilang sariling pamahalaan? Sa pagwawakas ng ika-2 digmaang pandaigdig ay nagkaroon ng bagong paraan ng pananakop na tinatawag na neokolonyalismo. Ito ay ang dituwirang pagkontrol sa isang malayang bansa ng isang makapangyarihang bansa. Ang bansang Japan, matapos ang ika-2 digmaang pandaigdig ay nakaranas ng neokolonyalismo mula sa United States of America. Ang iba pang bansa tulad ng Vietnam at Pilipinas ay tulad din ng naranasan sa Japan. Ano yung mga anyo at tugon
sa neokolonyalismo. Una, political, lihim na pagkilos o tinatawag natin na covert operation. Kung hindi mapasunod ng mapayapa, gumagawa ng paraan ang mga neokolonyalista upang guluhin ang isang pamahalaan o ibagsak ng tuluyan sa pamamagitan ng lihim na pagkilos. Sa Pilipinas, ipinadala ng CIA si Edward Lansing. Hindi lamang upang sugpuin ang mga coup, kundi tumulong din sa na mailuklok sa katungkulan ng isang pangulong manatiling tapat sa Estados Unidos. Tinulungan din ng US si Ngo Diem laban kay Ho Chi Minh na maging pinuno ng Vietnam. Ikalawa, dayuhang pautang o ito ay yung ekonomiya. Anumang pautang ng International Monetary Fund, World Bank o ng Estados Unidos ay laging may mga kondisyon. Kabilang sa mga kondisyon ang pagbubukas ng ekonomiya sa dayuhang pamumuhunan at kalakalan. Pagsasapribado ng mga kumpanya at pagbaklas ng mga monopolyo, pagpapababa ng halaga ng salapi, at pagsasaayos ng sistema ng pagbubuwis. Kung hindi susundin ang mga kondisyon, hindi makakautang ang umuutang. At ang sunod ay ang kultural o ang kaisipan ang hinawakan sa ganitong pamamaraan. Sa anyong ito, patakaran ng makapangyarihang bansa na palaganapin sa mahihinang mga bansa ang kanilang kultura o paraan ng pamumuhay, tulad ng paraan ng pananamit, sayaw, awit, estilo sa buhok, pagkain, libangan, at pati na mga pagdiriwang. Maraming Pilipino ang naipadala sa Estados Unidos upang magpakadalubhasa. Tinatawag silang mga pensyonadong mag-aaral at kumikilos ng tila Amerikano nang magbalik sila sa Pilipinas. Natutuhan ng mga Pilipino ang mga bagay na totoong banyaga sa kanilang kamalayan tulad na lamang ng Christmas, Santa Claus, Snow White, at yung mistletoe na totoong hindi matatagpuan sa bansa. Maging ang mga aklat sa paaralan ay dumakila sa buhay ng mga bayaning Amerikano tulad na lamang nila Washington, si Jefferson at Lincoln. Bahagi rin ng imperialistang kultura ang pagpasok ng iba't ibang pagkaing Amerikano tulad na lamang ng hotdog, hamburger at mansanas. Masamang epekto sa mga Pilipino ang pagpapairal ng wikang Ingles bilang wikang gamitin sa mga paaralan. At ang huli ay ang militar. Pagkatapos ng digmaan, ipinamigay ng Estados Unidos ang mga natitirang kagamitang militar. Ang pagpapadala ng mga pulis at sundalo sa Estados Unidos upang magsanay. Pagpapalaganap ng mga tagapayong militar upang tulungan ang pamahalaan sa pangangalaga ng seguridad ng bansa. Nagagawa rin na tumulong ng mga kanluraning bansa sa kanilang mga dating kolonya kung ito ay nanganganib na sakupin o lusubin ng ibang bansa. Handa itong magbigay ng kanilang hukbong sandataan at iba pang tulong pang-militar. Samantala, kahit sa kasalukuyan ay masasalaming pa rin sa mga bansang kanilang tinutulungan ang impluwensyang politikal, kultura at
social. Naging instrumento nila sa kanilang neokolonyalismo ang mga institusyon katulad na lamang ng International Monetary Fund, World Bank at maging United Nations. Bunga nito, ang kulturang kanluranin ay bahagi ng halos lahat ng bansa sa silangan at timog silangang Asya. Ito ay isang matibay na patunay na niyakap ng mga Asyano ang kanilang kalinangan. Pinatunayan din nito ang pananatili ng kontrol o kung di man ay ang impluwensya ng mga dating mananakop na bansa. Ano-ano naman yung mga epekto ng neokolonyalismo? Una, ito yung tinatawag natin na overdependence o labis na pagdedepende sa iba. Malinaw na umaasa ng labis ang mga tao sa mayayamang bansa, lalong-lalo na sa may kaugnayan sa United States. Ikalawa ay yung loss of pride o kawalan ng karangalan. Sanhi ng impluwensya ng mga dayuhan, nabubuo sa isipan ng mga tao na lahat ng galing sa kanluran ay mabuti at magaling, na isang dahilan kung bakit ang tao ay nawalan ng interes sa sariling kultura at mga produkto. Nagbigay ng masamang epekto sa mga Pilipino ang pagpapairal ng wikang Ingles bilang wikang ginagamit sa mga paaralan. Napabayaan ang sariling kalinangan at maging ang sariling wika. Ang mga ito ay ilan lamang sa naging ugat upang magtaglay ang mga Pilipino ng kaisipang kolonyal na pumupuri at dumadakila sa anumang bagay na gawa sa Estados Unidos at sa ibang bansa at pagsasantabi sa mga bagay na gawa sa sariling bayan. Pagkatapos ng iba't ibang pagkaing Amerikano at banyaga na ngayoy karaniwan na sa panlasang Pilipino at ipinagpalit ang katutubong mga pagkain tulad na lamang ng kalamay, puto, latik, bibingka at iba pa. Maging ang pananaw ng mga Pilipino sa buhay ay nabahiran na rin ng imperialismo. Naghahangad ang mga Pilipino ng pagkakaroon ng material na bagay na siyang batayan ng katayuan sa lipunan. Kaya, ang resulta ay ang mga sumusunod. Una, naka-aapekto ng malaki ang pag-aanunsyo sa mass media sa pagbabago ng panlasa at kagustuhan ng mga tao. Pangunguna ng mga produktong imported sa kaso ng Pilipinas. Ang sunod ay ang pagbunga ng paglikas mula sa puok na rural tungo sa puok na urban na nagbunga ng kulturang Islangoy squatter. At ang huli ay ang nagbunga ng kaisipang kolonyal lalo na sa mga bansang di maunlad. At ang huling epekto ng neokolonyalismo ay ang continued enslavement o patuloy na pang-aalipin. Ang umuunlad na bansa ay malaya sa prinsipyo, ngunit sa tunay na kahulugan ng salitang kalayaan, ang maliliit na bansa ay patuloy pa ring nakatali sa malakolonyal at makakapitalistang interes ng kanluranin. Ang lahat ng aspekto ng kabuhayan ay kontrolado pa rin ng kanluraning bansa. Ngayon ay natalakay at nasuri na ninyo ang aralin. Atin namang subukin ang inyong natutuhan sa pamamagitan ng mga sumusunod na gawain. Sa gawain sa pagkatuto bilang 2, mula sa iyong dati at bagong kaalaman tungkol sa binasa, sagutin ang ilang pamprosesong tanong. Una, ano ang neokolonyalismo? Ikalawa,
Ano ang mga iba't ibang anyo ng neokolonyalismo? At ikatlo, paano nagkatulad at nagkaiba ang kolonyalismo at neokolonyalismo? Ipaliwanag. At dito naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, panuto. Suriin at tukuyin ang mga sumusunod kung anong anyo o uri ng neokolonyalismo. Piliin kung ito ay politikal, ekonomiya, kultural at militar. Isulat ang iyong sagot sapat lang o sa inyong sagutang papel. Una, halimbawa, pagbibigay ng suportang pananalapi. So, isusulat nyo dito ay ang ekonomiya. Matapos mong maunawaan at mapaunlad ang iyong mga kaalaman sa aralin, ating higit pang palalimin ang iyong kaalaman sa paksang tinalakay sa pamamagitan ng pagsagot sa ilan pang mga katanungan at gawain. Sa gawain sa pagkatuto bilang 4, batay sa inyong natutuhan o maging sa inyong nakita o karanasan, lagyan ng check kung mabuti. X naman sa di mabuting epekto ng neokolonyalismo. Gawin at sagutan ito sa inyong sagutang papel. Halimbawa, dito sa number 1, pagkakaroon ng kaisipang kolonya. Ano ang inyong sagot? Ito ba ay mabuti o di mabuting epekto ng neokolonyalismo? Sa gawain sa pagkatuto bilang 5, suriing mabuti at ipaliwanag ang nilalaman ng larawan sa pamamagitan ng maikling sanaysay, gamit ang rubrics bilang gabay sa paggawa ng gawain. So, ilagay ang sanaysay sa isang malinis na bond paper. At ito naman yung rubrics sa pagmamarka ng maikling sanaysay. Pamantayan, nilalaman. Kapag ito'y nauunawaan at maayos na naipahayag ang kaisipan sa larawan, ito ay 4 na puntos. Kaugnay sa paksa, ang ginawang maikling sanaysay ay may kaugnay sa paksa o nasa larawan. Ito ay 4 na puntos. At ang teknikalidad, paggamit ng tamang bantas, pananda, at kaayusan ng pangungusap. Ito ay 2 puntos. Kabuuan, 10 points. Dito naman sa gawain sa pagkatuto bilang 6, bilang isang mag-aaral o mamamayan, sumulat naman kayo ng panata kung paano ninyo matutulungan ang pamahalaan sa pagsugpo ng neokolonyalismo sa Pilipinas. Gawin ito sa isang malinis na papel. At dito nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat. Ako muli ang iyong guro, Christine X. Conde.